Isang kubo na halos lumubog na sa isang gilid ng tambakan. Ito ang nagiging kanlungan ni Mang Berto. Walang pagmamadali ang matanda. Ang kanyang mga kamay, matagal nang kinulubot ng pagod at panahon, ay maingat na inihahanda ang kanyang mga kagamitan. Isang mahabang tungkod na may kawil sa dulo at ang kanyang paboritong sako na sa dami ng pinagdaanan ay halos maging bahagi na ng kanyang katawan. Hindi siya naghahanap ng ginto o pilak sa mga tambakan. Ang hinuhukay niya ay ang mga bagay na inaakala ng iba na walang silbi. Mga basyo ng bote, lumang dyaryo, sirang bakal, mga bagay na may potensyal pa sa mga mata ng isang taong nakakakita ng halaga ng bawat kapiraso. Isang umaga habang nilalakbay niya ang karaniwan niyang ruta, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa hangin. Sa isang sulok ng kalsada, malapit sa isang malaking puno ng mangga, may isang maliit na hugis na nakaupo. Isang bata, napakaliit. Ang payat na katawan nito ay nakakuyom, nakayakap sa sarili, tila ginagawa sa kabila ng init ng umaga. Ang mga balikat nito ay nanginginig, nakayuko ang ulo, at ang buhok nito na may kalabuan ng kulay ay nakatakip sa muka. Walang ingay, walang galaw, tila isang estatwa ng kalungkutan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay halos hindi marinig. Isang alingaw-ngaw ng tinig ang narinig ni Mang Berto galing sa isang kapitbahay na naglalakad din papunta sa trabaho, nakatingin sa bata. Ang bata ay nanatiling walang kibo, walang reaksyon. Tila bingi sa ingay ng paligid. Ang mga mata nito, kung bukas man, ay hindi nakatingin sa kung saan. Walang direksyon, walang buhay. Anak, ayos ka lang ba, Ineng? Walang sagot, ang bata ay nanatiling nakayuko. Naku po, Mang Berto. Ang kapitbahay, si Aling Nena, ay lumapit din. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari sa bata? Kanino kaya yan? Umiling si Mang Berto. Wala siyang imik. Pulong ni Mang Berto. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa bata. Ang kanyang puso ay patuloy na kumikirot. Hindi niya kayang iwan ang bata. Hindi niya kayang baliwalain ng gantong tanawin. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagbubuhat ng basura ay tila nangangati na yakapin ng munting nilalang. Gutom yan, Mang Berto. Bulong ni Aling Nena. Ang kanyang tinig ay puno ng habag. At siguro ay giniginaw. Tumayo si Mang Berto. Huminga siya ng malalim. Kailangan niya ng tulong. Lumapit siya ng bahagya pa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang iniabot sa balikat ng bata. Halika anak, sumama ka kay Tatay Berto. Hindi ka namin pababayaan. Ang bata ay bahagyang gumalaw, isang maliit na pag-urong. Ngunit hindi ito tumakbo, hindi ito sumigaw. Ang tanging naririnig ay ang tahimik na panginginig ng katawan nito. Ang pagdampi ng kamay ni Mang Berto ay tila nagbigay ng kaunting init. Hindi ka nag-iisa, ulit ni Mang Berto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako. Hindi ka namin pababayaan. Dahan-dahan inakay niya ang bata. Ang maliit na kamay, malamig at payat, ay bahagyang kumapit sa kanyang daliri. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Mang Berto. Ang bata sa wakas ay gumagalaw. Naku anak, ang lamig naman ng kamay mo. Ang boses ni Mang Berto na malambing ay nagpunit sa katahimikan ng umaga. Hawak niya ang payat na kamay ng bata. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Humihinga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa maliit na anyo na nakakapit sa kanyang daliri. Halika, pumasok tayo sa kubo ko. Patuloy niya, unti-unting inakay ang bata, patungo sa kanyang munting tirahan. Malamig dito sa labas. Kailangan mo ng mainit na lugar. Ang bata, si Marlon, ay sumunod ng walang reklamo. Ang mga mata nito ay nakatingin lang sa sahig. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, tila walang lakas. Dito ka umupo anak. Kailangan nating painitin ang katawan mo. Gusto mo ba na mainit na tubig o mainit na sabaw? Walang sagot si Marlon. Umupo lang ito. Nakakuyom pa rin ang mga kamay. Sige, ako na ang bahala. Ani ni Mang Berto. Tumayo at kumuha ng maliit na kaldero. Kailangan mo munang maligo. Ang dami mong alikabok. Masarap sa pakiramdam kapag malinis ka. Nilagay niya ang kaldero sa maliit na kalan, sinindihan ng apoy. Ang apoy ng usok at kahoy ay pumuno sa maliit na espasyo. Huwag kang mag-alala anak, hindi ka namin pababayaan.
Dito ka muna sa akin, ayos lang yan. Nang mainit na ang tubig, maingat niya itong ibinuhos sa isang malaking planggana. Bumalik siya kay Marlon. Halika anak, malambing niyang sabi, dahan-dahang inalaya ng bata. Papaliguan ka ni Tatay Berto, huwag kang matakot. Maligamgam lamang ang tubig. Mabagal na inalis ni Mang Berto ang maruming damit ni Marlon. Ang manipis na tela ay halos madurog sa kanyang kamay. Ang balat ng bata ay maputla, may mga gasgas at dumi. Habang hinuhugasan ng buhok ni Marlon, napansin niya ang isang bagay na nakasabit sa leeg nito. Ano ito anak? May kwintas ka pala. Ang ganda. May letra. Pinunasan niya ang medalya. Isang malaking letrang M ang nakaukit doon. Kumikinang kahit bahagya lang ang ilaw. M? Bulong ni Mang Berto. M? Para saan kaya to? Walang sagot si Marlon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatirig sa tubig. Tila wala sa sarili. Tapos na anak, sabi ni Mang Berto. Dahan-dahang pinunasan ng katawan ni Marlon gamit ang isang lumang tuwalya. Ang balat nito ay mas naging malinaw na ngayon, ngunit ang payat nitong katawan ay mas lalong nakita. Ngayon, magbihis ka. Mayroon akong lumang t-shirt dito na siguradong kasya sa'yo. Inabot niya ang isang malaking t-shirt na sa laki halos maging damit na ni Marlon. Ngunit hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay ang init na ibinibigay nito. Ngayon iho, kumain na tayo. Kumain ka na ba? May kanin at tuyo ako dito. Simple lang pero masarap. Inihanda niya ang pagkain sa isang lumang plato. Isang maliit na tambak ng kanin at 2 tuyo. Inihaw. Ang amoy ng inihaw na isda ay pumuno sa kubo. Kumain ka na anak, sabi ni Mang Berto, iniabot ang plato kay Marlon. Huwag kang mahiya. Kumain ka ng marami para lumakas ka. Mabagal na kinuha ni Marlon ang plato. Dahan-dahan itong kumain. Tila nag-aalangan pa rin. Ngunit sa bawat subo, unti-unting bumalik ang kislap sa kanyang mga mata. Masarap ba anak? Tanong ni Mang Berto, nakangiti. Tumango naman si Marlon, isang maliit na tango. Ano ba ang pangalan mo anak? Gusto kong malaman ang pangalan mo. Nagsalita si Marlon, mahina lamang. Marlon. Napangiti si Mang Berto. Marlon? Ang ganda naman ng pangalan mo Marlon. Ako naman si Mang Berto. Tatay Berto na lang ang itawag mo sa akin kung gusto mo. Tumingin si Marlon kay Mang Berto. Sa unang pagkakataon, may buhay sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pagkilala. Tatay Berto? Ulit ni Marlon. Ang kanyang tinig ay mas maliwanag na ngayon. Oo anak, Tatay Berto. Sagot ni Mang Berto. At sa sandaling iyon tila may isang pader na gumuho sa pagitan nila. Lumipas sa mga araw, naging bahagi na ng buhay ni Mang Berto si Marlon. Ang maliit na kubo na dati tahimik ay napuno ng bagong tunog, ang kaluskos ng mga pahina, ang mahinang pagbigkas ng mga letra, at minsan ang tunog ng pagtawa. Ano to anak? Tanong ni Mang Berto. Itinuro ang letrang A sa lumang magasin na nakuha niya sa tambakan. Alpabeto. Simula ng lahat ng salita. A. Ulit ni Marlon. Ang kanyang maliit na daliri itinuro ang unang letra. Magaling. Ano naman to? Itinuro niya ang letter B. B. Sigaw ni Marlon. Mas malakas na ngayon. Sige, ulitin mo. Ani ni Mang Berto. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. A, B, C, D, E, F, G? Pagpapatuloy ni Marlon, ang kanyang boses ay puno ng sigla. Naku, ang galing-galing mo naman pala anak, sabi ni Mang Berto, hinaplos ang buhok ni Marlon. Ang bilis mong matuto. Hindi ka ba nag-aaral dati? Umiling si Marlon. Kung ganoon, dito ka muna mag-aral kay Tatay Berto, ani ni Mang Berto. Pagkatapos ng alpabeto, magbibilang naman tayo. Gusto mo ba ng bato para sa pagbibilang? Bato, sigaw ni Marlon. Tumakbo palabas ng kubo para maghanap ng mga bato. Dahan-dahan lang anak, paalala ni Mang Berto, nakangiti habang pinagmamasdan ng bata. Hindi ka pa masyadong malakas. Nang bumalik si Marlon na may dalang mga bato, naupo silang magkatabi. Ilan ito anak? Tanong ni Mang Berto, inilapag ang isang bato. Isa, sagot ni Marlon. Ito,
Dalawa po. Ang galing mo talaga, Marlon. Sabi ni Mang Berto, niyakap ang bata. Ang yakap ni Marlon ay maigpit, tila ayaw nang bumitaw. Ang init ng katawan ng bata ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa kanya. Salamat po, Tatay Berto. Bulong ni Marlon, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Mang Berto. Para saan naman, anak? Tanong ni Mang Berto, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Kasi, kasama ko po kayo. Napangiti si Mang Berto. Ako rin, anak. Masaya akong kasama kita. Ikaw ang nagbigay ng bagong kulay sa buhay ko. Isang hapon habang nagpapahinga si Mang Berto sa labas ng kanyang kubo, narinig niya ang usapan ng mga kapitbahay. Nako, Aling Lita, napanood mo na ba yung balita kagabi? Tanong ni Aling Nena, ang mukha ay puno ng pagtataka. Yung nawawalang bata ng mga De Los Reyes? Mayaman daw yun, anak ng sikat na negosyante. Oo, napanood ko nga, sagot ni Aling Lita. Ang kanyang boses ay puno ng simpatya. Kawawa naman ang mag-asawa. Ilang linggo na silang naghahanap. Ang laking pabuya ha? Napalingon si Mang Berto. Ang pangalan ng bata ay hindi niya ganoong narinig. Ngunit ang paghahanap ng mga mayayaman at ang pabuya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. May poster din sa palengke, sabi ni Aling Nena. Kamukha raw nung bata na nakita mo noon, Mang Berto. Ha? Nagulat si Mang Berto. Ako? Oo, yung unang araw na nakita mo si Marlon. Hindi mo ba napansin? May larawan doon ng batang nawawala. Halos kamukha ni Marlon. Pero syempre, maraming bata ang nawawala. At ang daming magkakahawig. Baka nagkataon lang. Umiling si Mang Berto. Hindi ko napansin, Aling Nena. Abala ako sa paghahanap ng gamit para sa kanya. Ang mahalaga, ligtas siya. Totoo yan, Mang Berto. Pero kung sakali lang ha, hindi ba may kwintas din ng batang nawawala? Napanood ko sa balita, may letrang M daw para sa pangalan niya. Marlon din ang pangalan. Biglang kumabog ang dibdib ni Mang Berto. Ang kwintas ni Marlon, ang letrang M, nag-init ang kanyang mga pisngi. Hindi ko alam, sabi ni Mang Berto. Pilit na pinapakalma ang sarili. Baka nagkataon lang. Maraming Marlon, maraming kwintas. Hindi naman siguro. Ngunit ang pagdududa ay kumapit sa kanyang isip, tila isang linta. Ang larawan ng bata sa poster na hindi niya pinansin ay biglang lumitaw sa kanyang alaala. May hawig nga, ngunit ano ang gagawin niya? Hindi niya kayang isipin na mawawala si Marlon sa kanya. Ay, teka, Mang Berto, bakit hindi mo kaya subukang tingnan ng poster? Nasa labas lang ng tindahan ni Mang Tonyo para makasigurado lang. Baka matulungan mo ang mga magulang. Hindi na, Aling Nena, sagot ni Mang Berto. Ang kanyang boses bahagyang nanginginig. Hindi na kailangan. Ang mahalaga, kasama ko si Marlon, ligtas siya. Hindi ko siya papayagan na mapahamak. Pero paano kung... Simula ni Aling Lita. Huwag na natin pag-usapan, Aling Lita. Putol ni Mang Berto, pilit nang umiti. Masaya ako kay Marlon, sapat na yun. Ang mga balita lang yan. Maraming hindi totoo dyan. Ngunit sa loob-loob niya, alam niya ang may nagbabagong takbo sa kapalaran. Ang kwintas, ang pangalan, ang paghahanap ng mga magulang. Lahat ay tila nagtuturo sa isang direksyon na ayaw niyang puntahan. Tatay Berto, gusto mo bang maglaro tayo? Tanong ni Marlon na lumabas mula sa kubo. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Napatingin si Mang Berto kay Marlon. Ang inosenteng muka, ang maligayang ngiti. Paano niya kayang ipaliwanag sa batang ito ang mga bagay na nagaganap sa kanyang paligid? Sige anak, sabi ni Mang Berto, pilit na inalis ang pag-aalala sa kanyang dibdib. Anong gusto mong laruin? Magbilang ulit tayo ng mga bato? Lumipas ang ilang linggo, ang pagdududa ni Mang Berto ay nanatili, ngunit pilit niyang isinasantabi. Masaya siya kay Marlon, sapat na yon. Isang hapon, habang nagpapahinga sila ni Marlon sa labas ng kubo, naglalaro ng mga sungka gamit ang mga buto ng sampalok, isang kakaibang tunog ang narinig nila. Ano po yun, Tatay Berto? Tanong ni Marlon na patingin sa dulo ng iskinita. Isang makintab na sasakyan, itim at malaki, ang dahan-dahang pumarada sa kanto. Hindi ito ang karaniwang sasakyan na dumadaan sa kanilang lugar. Ang mga gulong nito ay malalaki, ang salamin ay itim,
at ang disenyo ay malinis, walang bahid ng dumi. Ang ganda po ng kotse, Tatay Berto, sabi ni Marlon, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Oo nga anak, sagot ni Mang Berto, ang kanyang puso ay biglang kumubog na mabilis. May kakaiba siyang pakiramdam, ang sasakyan ay tila hindi nabibilang sa kanilang komunidad. Ang yaman naman ng may-ari niyan, bulong ni Aling Nena na nakaupo sa labas ng kanyang bahay, nakatingin din sa sasakyan. Sino kaya yan? Pamilyar ba sa iyo, Mang Berto? Tanong ni Aling Lita na sumama rin sa pagmamasid. Umiling si Mang Berto. Hindi. Ngayon ko lang nakita ang ganyang sasakyan dito. Bumaba ang isang lalaki mula sa sasakyan. Nakasuot ito ng mamahaling damit. Ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang mukha ay seryoso. Sinundan siya ng isang babae na nakasuot din ng eleganteng damit. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay. Sino po sila? Bulong ni Marlon. Humigpit ang kapit sa kamay ni Mang Berto. Hindi ko alam anak, sagot ni Mang Berto. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dalawang estranghero. Ang lalaki ay tumingin sa paligid, tila naghahanap ng direksyon. Ang babae ay tumingin sa bawat bahay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Ang mga De Los Reyes ba yan? Bulong ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Naku po, Mang Berto. Baka yan ang mga magulang ng batang nawawala. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mang Berto. Ang paghinga niya ay tila nawala. Ang kanyang mga kamay ay napako kay Marlon na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Paano mo nasabi, Aling Nena? Tanong ni Mang Berto, pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. Nakita ko sila sa TV, Mang Berto. Sila ang mga magulang ni Marlon. Ang anak nilang nawawala. Ang lalaki at babae nagsimulang maglakad sa eskinita. Ang kanilang mga mata ay naghahanap. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay lumipat mula sa mag-asawa patungo kay Mang Berto at Marlon. Naku po, Mang Berto, bulong ni Lita. Mukhang hahanapin nila si Marlon. Niyakap ni Mang Berto si Marlon ng mahigpit. Ang maliit na katawan ng bata ay mainit, puno ng buhay. Ang kanyang puso ay nabibiyak. Ang sandaling kinakatakutan niya ay papalapit na. Tatay Berto, bakit po sila nakatingin sa atin? Tanong ni Marlon. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Hindi ko alam anak, sagot ni Mang Berto. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa paparating na mag-asawa. Ang bawat takbang nila ay tila nagdadala ng mas mabigat sa kanyang puso. Ang pagdududa ay hindi na pagdududa. Ito ay isang katotohanan na handang bumagsak sa kanyang harapan. Isang malakas na katok ang umilingaw-ngaw sa pinto. Halos ikalaglag ang tasa sa kamay ni Mang Berto. Ano po ang tunog na yon, Tatay Berto? Tanong ni Marlon, napatingin sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi ko alam anak, bulong ni Mang Berto. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. Ang katok ay hindi karaniwan. Hindi ito ang karaniwang katok ng kapitbahay. May bigat at pagmamadali. Mas malakas na ngayon, mas determinado. Sino kaya yun? Bulong ni Mang Berto, tumayo. Ang kanyang mga paa ay tila lumamig. Ang mga alaala ng sasakyan kahapon ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Huwag kang matakot anak, sabi niya kay Marlon, pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. Titingnan lang ni Tatay Berto. Baka si Aling Nena lang yan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ang lumang pintuan. Huminga siya ng malalim, naghahanda sa kung anuman ang sumalubong sa kanya. Bumukas ang pinto. Mang Berto, sigaw ni Aling Nena. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala at pagmamadali. Nandito na sila, ang mga De Los Reyes. Sa likod ni Aling Nena nakatayo ang lalaki at babae na nakita niya kahapon. Ang lalaki, matikas at seryoso. Ang babae, maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki tila naghahanap. Sino po sila? Tanong ni Mang Berto. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang kanyang mga mata ay lumapit mula sa mag-asawa patungo kay Marlon na nakaupo pa rin sa mesa, nakatingin sa kanila. Ang tingin ng babae ay agad na napako kay Marlon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Isang hininga ang lumabas sa kanyang bibig.
isang tunog ng gulat at pagkilala. Marlon? Bulong ng babae, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay biglang dumapo sa kanyang bibig, tila pinipigilan ng isang pagsigaw. Marlon, anak ko! Isang malakas na sigawan lumabas sa kanyang bibig. Ang babae, si Mrs. De Los Reyes, ay nagmamadaling pumasok sa kubo. Halos masagi si Mang Berto. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at kalungkutan. Marlon, ikaw nga! Ikaw nga ang anak ko! Sigaw niya, lumuhod sa harapan ng bata. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinawakan ng mukha ng bata. Tila sinisigurado na totoo ang nakikita niya. Nagulat si Marlon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila naguguluhan sa pangyayari. Hindi niya maintindihan kung sino ang babae, kung bakit ito umiiyak, kung bakit ito nakayakap sa kanya ng mahigpit. Kami ito, anak. Si Mama at Papa. Hiyaw ni Mr. De Los Reyes na sumunod sa kanyang asawa. Ang kanyang tinig ay puno ng kagalakan at pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, nakatingin kay Marlon. Niyakap din ni Mr. De Los Reyes si Marlon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bata. Ang mag-asawa ay umiiyak. Ang kanilang mga luha ay umaagos sa mukha ni Marlon. Naku po, Mang Berto, bulong ni Aling Nena lumapit. Sila nga ang mga magulang ni Marlon. Ang tagal na nilang hinahanap ang anak nila. Salamat sa Diyos at natagpuan na nila. Mga magulang? Bulong ni Mang Berto, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang mga paa ay parang nakadikit sa lupa, hindi niya maigalaw. Hindi niya maintindihan, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Opo, Mang Berto. Sila, si Mr. at Mrs. De Los Reyes. Ang anak nila si Marlon, matagal nang nawawala. Mayaman sila, Mang Berto. Sikat. Nawawala? Bulong ni Mang Berto. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa mag-asawa patungo kay Marlon. Ang bata ay nakatingin sa kanya, tila nagtatanong. Pero kasama ko siya, ilang buwan na. Alam po namin, Mang Berto, sabi ni Aling Nena, ang kanyang tinig ay puno ng simpatya. Pero tingnan niyo po, ang kwintas, yung letter M, parehong-pareho sa kwintas na suot ng anak nila. At ang muka, walang duda. Kwintas? Bulong ni Mang Berto, dahan-dahang hinawakan ng kanyang dibdib. Ang kwintas na lagi niyang nakikita kay Marlon, ang letter M, ang M na akala niya ay para lang sa pangalan ni Marlon. Anak ko, Marlon, sabi ni Mrs. De Los Reyes, hinalikan ang ulo ni Marlon. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Hindi mo ba kami naaalala, anak? Ako ang mama mo at ito ang papa mo. Nagkatinginan si Marlon at Mang Berto. Ang mga mata ni Marlon ay puno ng kalituhan. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa damit ni Mang Berto. Tatay Berto? Tanong ni Marlon. Ang kanyang boses ay mahina, tila naghahanap ng kasagutan. Marlon, anak, sino siya? Tanong ni Mr. De Los Reyes, tumingin kay Mang Berto. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagtataka. Siya si Mang Berto, sabi ni Aling Nena, mabilis na sumagot. Siya po ang kumupkup kay Marlon. Siya po ang nag-alaga sa kanya. Mabait po si Mang Berto. Tumingin si Mr. De Los Reyes kay Mang Berto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Kayo po ba ang nag-alaga sa anak ko? Opo, sagot ni Mang Berto. Ang kanyang tinig ay tuyo. Ang kanyang lalamunan ay tila barado. Nakita ko siya sa kalsada. Mag-isa. Ginaw na ginaw. At gutom na gutom. Kaya pala, bulong ni Mrs. De Los Reyes, tumayo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mang Berto. Ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat ngunit may bakas din ng pighati. Salamat po. Maraming salamat po. Hindi po namin alam kung paano po kami magpapasalamat sa inyo. Wala po yun, sabi ni Mang Berto, umiling. Ang mahalaga, ligtas siya at buhay. Nako, Mang Berto, alam mo bang ilang buwan na namin siyang hinahanap? Sabi ni Mr. De Los Reyes, lumapit kay Mang Berto. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Araw-araw, gabi-gabi, hindi kami tumigil sa paghahanap. Ang sakit-sakit sa puso na hindi namin alam kung saan napunta ang anak namin. Naalala mo ba, Marlon, anak? Tanong ni Mrs. De Los Reyes. Bumalik ang tingin kay Marlon. Naalala mo ba si Mama, si Papa,
ang bahay natin, ang mga laruan mo. Tumingin si Marlon sa mag-asawa pagkatapos ay kay Mang Berto. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan. Hindi ko po sila kilala, bulong ni Marlon. Kumapit sa hita ni Mang Berto. Tatay Berto, sino po sila? Napakapit si Mang Berto sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang mga salita ni Marlon ay parang saksak sa kanyang dibdib. Marlon anak, sabi ni Mang Berto lumuhod. Ang kanyang mga mata ay puno na lungkot. Sila ang tunay mong mama at papa. Ang tunay mong pamilya. Hindi po, bulong ni Marlon, umiling. Kayo po ang Tatay Berto ko. Kayo po ang pamilya ko. Huwag ganyan anak, sabi ni Mang Berto, pilit nang umiti, kahit na ang ngiti ay masakit. Tandaan mo, ang kwintas mo, ang letrang M, ibig sabihin, ikaw si Marlon. At sila ang nagbigay sa'yo niyan. Sila ang nagbigay ng buhay sa'yo. Pero bakit po sila umiiyak? Tanong ni Marlon, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Kasi anak, miss na miss ka na nila, sabi ni Mang Berto, ang kanyang tinigi nanginginig. Matagal ka nilang hinanap. Nag-aalala sila ng sobra. Salamat po, Mang Berto, sabi ni Mrs. De Los Reyes lumapit kay Mang Berto. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumapo sa kanyang balikat. Hindi po namin alam kung paano kami magpapasalamat sa inyo. Kayo po ang nagligtas sa anak namin. Kayo po ang nagbalik sa kanya sa amin. Wala po yun, ulit ni Mang Berto umiling. Ang mahalaga, buo na po ulit ang pamilya nyo. Papa, Mama, bulong ni Marlon tumingin sa mag-asawa. Unti-unting nagkaroon ng pagkilala sa kanyang mga mata. Naaalala ko. Ang bahay, ang mga laruan. Oo, anak. Naalala mo na. Sigaw ni Mrs. De Los Reyes. Niyakap ulit si Marlon ng mahigpit. Salamat sa Diyos. Salamat po, Mang Berto. Pero bakit po ako naiwan? Tanong ni Marlon. Ang kanyang tinig ay may bahid ng kalungkutan. Nagkahiwalay tayo, anak. Paliwanag ni Mr. De Los Reyes. Ang kanyang tinig ay puno ng pigati. Nagkaroon ng aksidente. Akala namin na wala ka na ng tuluyan. Pero salamat sa Diyos ay narito ka. Kailangan mo nang sumama sa kanila, anak, sabi ni Mang Berto. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang kanyang puso ay parang binubunutan. Sila ang tunay mong pamilya. Mas maganda ang buhay mo sa kanila. Aalagaan ka nila ng mas mabuti. Ayoko po, bulong ni Marlon, mahigpit na kumapit sa kamay ni Mang Berto. Ayoko po, Tatay Berto. Dito lang po ako sa inyo. Ayoko po silang kasama. Marlon, anak, sabi ni Mang Berto. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Kailangan mo. Sila ang mama at papa mo. Sila ang nagbigay sa'yo ng buhay. Hindi mo dapat sila kalimutan. Pero kayo po ang nag-alaga sa akin. Ungol ni Marlon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kayo po ang nagpakain sa akin. Kayo po ang nagturo sa akin kung paano po magbasa. Hindi ka namin kinalimutan, anak, sabi ni Mrs. De Los Reyes lumuhod ulit. At hindi rin namin kakalimutan si Mang Berto. Si Mang Berto ang bayani mo. Siya ang nagligtas sa'yo. Pumunta ka na sa kanila, anak, sabi ni Mang Berto. Pilit na pinapakawalan ng kamay ni Marlon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan mong bumalik sa kanila. Ito ang tama. Ito ang kailangan mong gawin. Ayaw ko po, sigaw ni Marlon. Ang kanyang boses ay puno ng pigati. Ayaw ko po kayong iwan, Tatay Berto. Ayaw ko po. Huwag ka nang umiyak, anak, sabi ni Mang Berto. Niyakap si Marlon ng mahigpit. Ang kanyang yakap ay puno ng pagmamahal, ng lungkot at ng pamamaalam. Mahal na mahal ka ni Tatay Berto. Palagi kitang mamahalin. Ngunit kailangan mong bumalik sa kanila. Sila ang pamilya mo. Salamat po ulit, Mang Berto, sabi ni Mr. De Los Reyes. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin namin kung wala kayo. Ang laki po ng utang na loob namin sa inyo. Wala po yun, sabi ni Mang Berto. Ang kanyang tinig ay puno ng pigati. Ang mahalaga, masaya si Marlon.
Ligtas siya. Marlon anak, halika na, sabi ni Miss de los Reyes, dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Marlon. Mahigpit pa rin ang kapit ni Marlon kay Mang Berto. Ayoko po. Marlon, makinig ka sa mama mo, sabi ni Mang Berto. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Kailangan mong sumama sa kanila. Aalagaan kanila ng mas mabuti. Masarap ang pagkain doon. Maraming laruan. Magandang bahay. Pero ayoko po kayong iwan. Bulong ni Marlon. Ang kanyang mga luha ay bumuhos. Hindi mo ako iniiwan, anak. Sabi ni Mang Berto, pilit nang umiti. Nandito lang si Tatay Berto. Nandito lang ako palagi. At pwede mo akong dalawin. Gusto mo ba akong dalawin? Opo, sigaw ni Marlon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Dadalawin ko po kayo palagi, Tatay Berto. Sige anak, sabi ni Mang Berto. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pangako, dadalawin mo ko. At ako, palagi kitang mamahalin. Dahan-dahang pinakawala ni Mang Berto ang kamay ni Marlon. Ang bata ay tumayo, umiyak, tumingin ito kay Mang Berto. Pagkatapos ay sa kanyang mga magulang. Sige po, Mama, bulong ni Marlon lumapit sa kanyang ina. Salamat po, Mang Berto, sabi ni Mrs. de los Reyes yumuko. Hindi po namin kalilimutan ang kabutihan nyo. Salamat po sa lahat, sabi ni Mr. de los Reyes. Inabot ang kami ni Mang Berto. Malaki po ang naitulong nyo sa amin. Malaki po ang naitulong nyo sa anak namin. Wala po yun, ulit ni Mang Berto, ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Ang mag-asawa ay dahan-dahang inakay si Marlon palabas ng kubo. Ang bata ay patuloy na umiiyak, ngunit sumunod ito. Tatay Berto, sigaw ni Marlon lumingon bago lumabas ng pinto. Maraming salamat po. Walang anuman anak, bulong ni Mang Berto. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Ang kanyang puso ay nabiyak, ang katahimikan ay bumalik sa kubo. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas masakit ngayon. Ang bakas ni Marlon ay nasa bawat sulok, sa bawat alaala. Ang kanyang kagalakan na dinala ni Marlon ay tila nawala. At ang naiiwan ay ang kirot ng pamamaalam. Salamat po ulit, Mang Berto, sabi ni Mr. de los Reyes, lumapit sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasalamat. Wala po yun, sabi ni Mang Berto. Nako po, Mang Berto, hindi po sapat ang salitang salamat, sabi ni Miss de los Reyes. Lumabas ang kanyang wallet. Kinuha niya ang isang makapal na bungkos ng pera. Narito po, tanggapin niyo po to bilang pasasalamat namin. Maliit na bagay lang po ito kumpara sa ginawa niyo sa aming anak. Nanlaki ang mga mata ni Mang Berto. Ang bungkos ng pera ay napakalaki. Tila mas malaki pa sa kanyang buong kinita sa loob ng 10 taon. Hindi po, hindi ko po yan matatanggap. Mang Berto, pakiusap, sabi ni Mr. de los Reyes. Inabot din ang kanyang wallet. Kailangan niyo pong tanggapin. Ito po ang pabuya para sa makakahanap sa anak namin. At kayo po ang nakahanap sa kanya. Kayo po ang nag-alaga sa kanya. Kayo po ang nagligtas sa kanya. Hindi po ako naghahanap ng pabuya, sabi ni Mang Berto. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang likuran. Ang pagtulong po ay hindi para sa kabayaran. Ang kaligayahan ni Marlon, yun po ang sapat na gantimpala para sa akin. Ang makita ko siyang masaya at ligtas, yun po ang pinakamalaking regalo na natanggap ko. Pero Mang Berto, paano naman po ang mga pangangailangan nyo? Tanong ni Mrs. de los Reyes, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakikita po namin ang sitwasyon nyo. Gusto po namin makatulong. Ayos lang po ako, sabi ni Mang Berto, pinilit ng umiti. Sanay na po ako sa ganito. Ang mahalaga, hindi ko pinabayaan ang bata. Yun ang mahalaga. Mang Berto, wag po kayong mag-alala, sabi ni Mr. de los Reyes lumapit. Hindi po namin kayo kalilimutan at hindi po namin hahayaan na maghirap kayo. Kayo po ang nagligtas sa anak namin. Utang na loob po namin sa inyo ang buhay ni Marlon. Kung ganoon po, kung gusto niyo talagang tumulong, sabi ni Mang Berto, huminga ng malalim. Kung may sobra po kayo, sapat na po sa akin ang kaunting tulong na makabili ng pagkain. Huwag po ang ganyang kalaking halaga. Hindi ko po kailangan yan.
Hindi ko po kayang tanggapin. Sige po, Mang Berto, sabi ni Miss de los Reyes, kumuha ng ilang piraso ng pera mula sa bungkos. Ito po, sapat na po ito para sa inyong pangaraw-araw na pangangailangan. Tanggapin niyo po to. Pakiusap. Nag-alinlangan si Mang Berto ngunit sa huli, tumango siya. Salamat po. Maraming salamat po. Walang anuman, Mang Berto, sabi ni Mr. de los Reyes. Inabot ang kamay ni Mang Berto. At nangangako po ako sa inyo. Regular po namin kayong dadalawin. Hindi po namin kayo pababayaan. At isasama po namin si Marlon. Gusto mo ba yun, Marlon? Opo, sigaw ni Marlon na nasa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay namamasa-masa pa rin. Dadalawin ko po si Tatay Berto. Sige anak, sabi ni Mang Berto ang kanyang tinigin nanginginig. Dahan-dahang inakay ng mag-asawa si Marlon palabas ng kubo. Ang bata ay lumingon. Bumalik si Mang Berto sa kanyang payak na pamumuhay, ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang kubo ay tila mas malaki, mas tahimik. Ang tunog ng pagtawa ni Marlon, ang pagkaluskos ng mga pahina habang nag-aaral sila ng alpabeto, ang tunog ng mga batong nagbibilang, lahat ng yun ay nawala. Ang tahimik na ngayon, Mang Berto, sabi ni Aling Nena na dumalaw kinabukasan. Wala na ang ingay ni Marlon. Oo nga, Aling Nena, sabi ni Mang Berto huminga ng malalim. Masakit pero alam kong nasa mabuting kalagayan siya. Masaya ako para sa kanya, yun ang mahalaga. Napansin ko po, Mang Berto, sabi ni Aling Lita na sumama rin kay Aling Nena. Hindi nyo pa kinuha lahat ng pera? Ang laki sana na pwedeng magbago sa buhay nyo. Hindi ko kailangan yun, Aling Lita, sabi ni Mang Berto, ngumiti ng bahagya. Ang importante, nakatulong ako. Ang pagtulong ay hindi para sa pera. Ito ay para sa kapwa. Lumipas ang mga linggo. Naging buwan, tinupad ng mag-asawang de los Reyes ang kanilang pangako. Isang umaga habang naglalakad si Mang Berto sa kanyang ruta, may humintong sasakyan sa kanyang tabi, ang makintab na itim na sasakyan. Magandang umaga po, Mang Berto, sigaw ni Mr. de los Reyes, bumaba mula sa sasakyan. Kumusta na po kayo? Napadaan lang po kami. May dala po kaming kaunting pagkain para sa inyo. Mr. de los Reyes, salamat po, sabi ni Mang Berto. Hindi niyo po na kailangang abalahin pa ang sarili niyo. Hindi po abala, Mang Berto, sabi ni Mrs. de los Reyes, bumaba rin. May dalang basket na puno ng pagkain. Utang na loob po namin ito sa inyo. Narito po ang bigas, delata at ilang gamot para po may panlaban kayo sa sakit. Maraming salamat po talaga, sabi ni Mang Berto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tuwa. Sobrang dami po nito. At may kasama po kami, sabi ni Mr. de los Reyes, bumukas ang likod ng sasakyan. Tatay Berto, sigaw ni Marlon. Tumakbo palabas ng sasakyan, niyakap ang matanda ng mahigpit. Miss na miss ko na po kayo. Marlon, anak, sabi ni Mang Berto. Niyakap din si Marlon ng mahigpit. Ang init ng yakap ng bata ay nagbalik ng kagalakan sa kanyang puso. Ang laki mo na, ang bilis mong lumaki. Opo, sabi ni Marlon nakangiti. Nag-aaral na po ako sa magandang eskwelahan. Marami po akong natutunan. At marami po akong laruan. Gusto niyo po bang makita ang bago kong robot? Gusto ko anak, sabi ni Mang Berto. Ang tawa ay tunay, galing sa puso. Sobrang saya ko para sa iyo. At sinabi ko po sa mga kaklase ko na may Tatay Berto po akong basurero. Pero ang bait-bait po, sabi ni Marlon, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Sabi ko po, kayo po ang nagligtas sa akin at kayo po ang nagturo sa akin kung paano po magbasa. Naku Marlon, sabi ni Mang Berto, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Mang Berto, sinabi po ni Marlon ang lahat sa amin. Sabi ni Mrs. de los Reyes, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki. Hindi po siya nakakalimot at ipinagmamalaki niya po kayo. Kayo po ang bayani niya, Mang Berto, sabi ni Mr. de los Reyes, at bayani rin po namin kayo. Wala po iyon, sabi ni Mang Berto. Ginawa ko lang po dapat ang dapat kong gawin. Hindi po, sabi ni Miss de los Reyes.
Lumipas pa ang mga taon, lumaki si Marlon, naging isang matalino at mabait na binata. Regular pa rin siyang bumibisita kay Mang Berto, kasama ang kanyang mga magulang. Hindi na lang pagkain o gamot ang dala nila, kundi pati na rin ang mga kwento ng buhay ni Marlon. Ang mga tagumpay sa eskwelahan. Mang Berto, pumasa po ako sa entrance exam sa kolehiyo. Sigaw ni Marlon isang hapon, bumisita siya. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Naku anak, ang galing mo. Sabi ni Mang Berto, niyakap si Marlon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tuwa. Alam ko na mas magiging matalino ka. Sabi ko na nga ba, ang galing-galing mo eh. Salamat po Tatay Berto ha. Sabi ni Marlon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako magiging ganito. Kayo po ang nagturo sa akin na maging matatag. Kayo po ang nagpakita sa akin ng kabutihan. Walang anuman anak, sabi ni Mang Berto. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang mahalaga masaya ka at matagumpay. Mang Berto, gusto po naming magpatayo ng maliit na tindahan para sa inyo. Sabi ni Mr. De Los Reyes, nakasama rin si Marlon. Para hindi na po kayo maghahalo-kayo pa ng basura. Para may sarili na po kayong negosyo. Hindi na po kailangan, sabi ni Mang Berto. Ayos lang po ako. Ito po ang buhay ko. Ito po ang nakasanayan ko. Pero Mang Berto, deserve niyo po ang mas magandang buhay. Sabi ni Mrs. De Los Reyes. Kayo po ang nagbigay ng magandang buhay sa aming anak. Ang masarap na buhay po ay hindi lang sa material na bagay. Sabi ni Mang Berto, tumingin sa mga De Los Reyes. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan ng puso, ang pagmamahal at pagbibigay. At iyon po, mayroon ako. Ngumiti ang mag-asawang De Los Reyes. Sige po, Mang Berto, sabi ni Mr. De Los Reyes. Kung yan po ang gusto nyo. Pero wag po kayo mag-alala ha, hindi po kami titigil sa pagdalaw. At si Marlon, alam ko, hindi po kayo makakalimutan. Hindi po, Papa, sabi ni Marlon, tumingin kay Mang Berto. Hindi po. Kayo po ang pangalawa ko pong ama. Nanatili si Mang Berto sa kanyang payak na pamumuhay. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at kagalakan. Ang bawat pagdalaw ni Marlon, ang bawat ngiti, ang bawat salita ng pasalamat mula sa mag-asawang De Los Reyes ay patunay na ang pagmamahal at kabaitan na kanyang ipinunla ay bumalik sa kanya ng mahigit pa sa anumang material na bagay. Ang kanyang simpleng buhay ay naging isang testamento ng buhay na yaman ng pagbibigay at pagmamahal at nagbigay inspirasyon sa marami sa kanilang komunidad. Ang basurero na walang yaman sa panlabas na anyo ay naging pinakamayaman sa lahat. Mayaman sa puso, mayaman sa pagmamahal. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.